everybody. So sorry for the technical issue that we had. So our speaker actually had a problem with this connection. So I will just take over for him. So I'd like to apologize for the inconvenience, especially the guests who were invited. So pasensya na po kayo. Ako na lang po yung magte-take over. And I just would like to share my screen. Papakilala ko muna yung sarili ko. Ako nga pala si Osler Santo Tomas. I'm a businessman and I've been doing business for about 22 years now. And I should say na talaga nabago po yung buhay ko. Kaya nga yung mga naimbita dito na nasabihan na magnenegosyo, I would like you to listen because for all we know, baka ito yung hinahanap natin. Ano? Now, ito po yung pamilya ko. I'm happily married to Lina and we have two children, AJ and Cara. And based on the smiles that we have, beautiful life, no? And I could truly say na totoo yun. Ano? But what got me started? Paano ba ako nag-umpisa sa negosyo? Kasi baka marami sa inyo dito, medyo nag-aalangan magnegosyo. Bakit? Gaya ko kayo dati, na namumroblema, no? Gustong magnegosyo kasi alam ko na yung negosyo lang naman talaga yung kailangan, masenso sa buhay. No? And marami siguro nakaka-relate sa akin. Kaya lang ang problema ko po noon, wala akong kapital. And I was employed. No? Employed po ako as a medical representative, engineer by profession. So, if you are cannot do this business because you think that hindi mo ito linya, pareho po tayo. Hindi ko po na-imagine yung sarili ko dati na gumawa ng negosyo dahil unang-una nga wala akong kapital. I had limited resources and it was not really my background. No? I come from the technical side of life. No? Civil engineer. Tapos naging ahente po ako ng gamot. Tapos andito po ako ngayon sa negosyo. No? So medyo ang layo po nung linya ko. Kaya nga kung naiisip mo ngayon na nakikinig sa akin, linya ito, itabi mo muna yan. Now, what got me started? Alam niyo, nag-isip po ako tungkol sa negosyo. At sabi ko sa sarili ko, kung magne-negosyo ako, dapat sabi ko, yung hindi kailangan ng malaking kapital at yung hindi kailangan na yung meron na talagang idea about business. Kasi nga, I come from a background na hindi naman ako talagang masyadong negosyo. Ang alam ko negosyo, benta-benta. Pero hindi talaga ako yung negosyante ng pagkatao. So, bakit ba ako sumali dito sa negosyong ito? Alam nyo, nakinig po ako doon sa speaker, just like you listening right now. At habang nagpe-present po yung speaker, grabe po yung duda ko. I was in doubt actually. Because to me, I was just saying, kaya niya sinasabi yan, kasi parang kasali ako. So, ngayon, baka yan rin yung mangyari sa'yo na nakikinig sa akin. Baka iniisip mo, kaya sinasabi ni Osler yan kasi pag sumali ako, kikita siya ng pera. So, naiintindihan ko yung mga taong nakakapag-isip ng gano'n. Kaya lang, eto yung pumasok sa utak ko eh. What if subukan ko ito? Meron bang mawawala sa akin kung susubukan ko to? Sabi ko, ang laki na nang nawala sa akin by playing it safe sa buhay. Ano? I always played it safe. Kasi takot nga akong maisahan. So, habang nakikinig ako sa speaker, I concluded. Sabi ko, kaya ko itong gawin. Bakit? Dalawa lang daw yung gagawin ko. Dalawa lang daw yung gagawin ko. Ang una daw, mag-avail daw ako ng discount card ng DXN. Tapos dito daw ako mag-grocery. Kasi ang pinresent sa akin, konsepto eh. And I am a straightforward guy. No? So, tinanong ko, Papa, ano ba gagawin? Una, sabi niya, step 1, mag-avail ka ng discount card ng DXN at dito ka bumili ng grocery sa amin. Ang pumasok sa isip ko, bakit ko gagawin yun? Why would I avail DXN's discount card and why would I buy my grocery stuff from here? Eh meron naman, I have my favorite supermarket.
to buy my products from. Bakit ko dito gagawin? Pero habang nakikinig po ako sa speaker, na-realize ko na dapat mag-avail ako ng discount card na to at sumali ako sa negosyong to. Bakit? Ito ang reason. Pag meron daw akong discount card ng DXN, meron daw akong 15 to 25% lifetime discount. I've been buying my stuff from my favorite supermarket for so long a time. Wala po ako kahit na 1% discount. So sabi ko, ito okay to, lamang ako dito. And sabi ko, kung meron ako ditong discount card, naintindihan ko na hindi na ako lugi. I stop losing money. Kasi dati naalala ko, pag nakuha ko yung sweldo ko, magbibigay ako sa aking asawa ng pera, pagkatapos, mamimili siya, wala nang babalik sa akin kahit na piso. Dito may babalik. Sabi ko, wow, okay to, hindi ako lugi. Tapos, may edge na yung mga produkto kasi pag ginamit ko daw itong mga produkto na to, if I start taking yung mga grocery products ng DXN, I will be enjoying a better health, no? Gaganda daw yung aking katawan, babata daw yung itsura ko, and mas magiging masaya ako. So sabi ko, okay ito, lamang. Yun daw yung step 1. Sabi ko, kaya kong gawin to. At ang sabi ng speaker, yung step 2 naman, eto. Turuan ko daw o kumbinsihin ko yung aking mga kaibigan na gawin yung step 1. Sabi ko, ano ba yung step 1? Mag-avail ng discount card at dito mag-grocery. So sabi ko, kaya ko naman sigurong gawin yun. Kukumbinsihin ko yung aking mga kaibigan na mag-avail ng discount card. At pumasok pa sa isipan ko, kung hindi ko naman kaya, tutulungan naman daw ako nung nag-imbita sa akin na mangumbinsi ng aking mga kaibigan at kamag-anak na mag-avail ng discount card at dito mag-grocery. So, wow, sabi kong ganun. Okay yun. Meron tutulong sa akin. Kaya lang, sabi ko, bakit ko gagawin ng step 2? Alam nyo kasi, ako yung taong sobra magduda eh. So, sabi ko, bakit ko gagawin yung step 2? Why would I waste my time trying to convince my friends na mag-avail sila ng discount card tapos dito mag-grocery? Alam nyo, nung nakita ko yung rason, sabi ko, gagawin ko to. Bakit? Ito yung rason. If I do step 2, sabi niyo ganun, at nakumbinsi ko yung aking mga kaibigan na mag-avail ng discount card, ito sila nag-grocery. Every time na gawin nila yon, ibig sabihin, bumili sila ng grocery dito sa DXN, meron daw akong komisyon. Sabi ko, wow, ang galing naman siguro nito. Biri mo, hindi naman ako nag-grocery para sa kanila. Sila yung nag-grocery nung pangangailangan nila sa DXN supermarket. Kikita ako ng komisyon. Sabi ko, hindi naman siguro masama yan. Tapos, eto yung pagkakaintindi ko ha, pag dumami daw yung nakumbinsi ko na mag-avail ng discount card, lalaki daw yung aking production at pwede daw ako makatravel ng libre. Wow, sabi ko, galing naman ito kasi dati hindi ko na pinangarap na makapag-abroad para magbakasyon-bakasyon kasi hindi ko kaya eh. Hindi kaya ng sweldo ko. But this time, sipagan ko lang daw yung pag-iimbita ng tao, kagaya ng mga naimbita sa inyo. At pag lumaki daw yung production ko, lumaki yung aking grupo, pwede daw ako makatravel for free. At ang good news ko po sa inyo, dahil po dyan, nakatravel po ako to more than 60 countries. Libre po. And because lumalaki yung aking organization, lumalaki po yung aking komisyon, pwede daw ako mag-enjoy ng better lifestyle. Wow, sabi ko, lamang ako dito. Step 1 and step 2 lang. Kaya kong gawin yan. Kaya lang, ito yung pumasok sa isipan ko kagad. Maganda yung konsepto, in principle. Pero kung yung produkto hindi ko naman ginagamit, o yung produkto hindi ko kailangan, magiging useless itong prinsipyong step 1 and step 2. So I immediately look into what products itong kumpanya na to is offering. Eh, alam niyo mga kapatid, ang unang inoffer po sa akin, kape. Tinanong ako, Osler, nagkakape ka ba? Sabi ko, yes. Every morning. Sabi niya, anong kape iniinom mo? Sabi ko, itago na lang po natin kuan sa pangalang Nescafe. Sabi ko, Nescafe yung iniinom ko. Sabi niya, saan mo binibili yung Nescafe mo? Sabi ko, sa Gaisano. Sabi niya, gano'n mo nakatagal binibili yung Nescafe sa Gaisano? Sabi ko, matagal na matagal na. Bata pa ako, doon dyan na ako bibili. Ito yung tanong niya.
Sa tagal mong bumibili ng Nescafe sa Gaisano, may bumalik ba sa'yo kahit na piso? Medyo napaisip ako no'n, nung sinabi sa akin yan. Sabi ko, man, ang tagal-tagal ko nang bumibili sa Gaisano, kahit na piso walang bumabalik sa akin. Yan nga ang tawag doon, budget, expense. Ang pumasok sa isipan ko, yung gastos ko ngayon sa grocery, pwede ko palang gamiting kapital yan para pang negosyo. So sabi ko, wow, galing. Tapos sasabi niya sa akin, Osler, willing ka bang palitan yung Nescafe mo nitong Lingsi Coffee namin? Alam niyo, nung nakita ko to, sabi ko agad sa sarili ko, bakit ko kailangan palitan yung Nescafe ko? Eh, sarap na sarap na ako doon. Wala akong pakialam kung may price increase. Basta pag naubos yung Nescafe ko, dahil gusto ko, bibili uli ako. Kaya lang sabi niya, Osler, pag pinalitan mo kasi yung Nescafe mo nitong Lingsi Coffee namin, gaganda yung balat mo. Alam niyo, nung sinabi niya sa akin, gaganda yung balat ko pag uminom ako nitong Lingsi Coffee, ang naisip ko, balatan ko kaya itong mamang ito. Bakit? Alam niyo, first time po ako nakarinig ng kape na pag ininom mo, gaganda yung kutis mo. Ewan ko lang kung nakarinig na kayo niyan. Pero ako nakarinig first time. At ako nagduda na naman. Kasi ganun nga yung personalidad ko eh. Kaya nga kung ikaw nagdududa ngayon, hindi kita masisisi kasi pareho tayo eh. Pero dinagdagan pa ni Kulokoy, sabi niya, bukod pa dyan, pag pinalitan mo yung Nescafe mo nitong 3-in-1 coffee namin, babata yung itsura mo. Sabi ko, buntalin ko kaya itong Kulokoy na to. Niloloko na ako nito. Birin nyo, hindi lang daw gaganda yung balat ko, babata pa yung itsura ko. Tapos dinagdagan pa niya, sabi niya, Osler, hindi ka pa basta-basta magkakasakit. At ang pinakamaganda, hindi ka mapapagod basta-basta. Alam niyo, nung sinabi niya yan, medyo na-curious po ako, anong klaseng kape to? No? Sabi ko, babata, first time ako nakarinig nito. So sa isip ko lang, sabi ko, susubukan ko to. Kaya lang, hindi ko pinahahalata doon sa nagsasalita na medyo naging interesado ako dyan sa kape na yan. Kasi takot nga ako mabentahan. Alam niyo, takot po ako mabentahan. Ewan ko lang ikaw, kung takot ka mabentahan. Pero ako, takot ako mabentahan. Bakit? Kasi wala po akong trabaho during that time na inintroduce sa akin to. At takot po akong mabuko na wala akong pera kasi maganda po yung forma ko. No? Mayabang po kasi ako. Yung forma-forma. Wala namang, may cancer naman yung bulsa ko. No? So, tiningnan ko pa yung ibang mga produkto. Alam nyo, meron po tayong tawag dito, yung maraming beverages. Meron po tayong tsokolate, meron po tayong tsaa, meron po tayong juice. Alam niyo, nung nakita ko to, sabi ko, mga ginagamit ko na to ah. Kaya lang, sabi ko, magkano kaya yung presyo nito? So tinanong ko siya, magkano yung presyo na yan? Kaya yung kanina may tumawa doon, no? Tinanong ko, magkano ba yung presyo ng kape mo? Alam niyo, nung sinabing 20 pesos ang isang sachet, ang nangyari sa akin, talaga nagulat ako, muntik na lumuwa yung mga mata ko. Bakit? Ang bili ko po nung aking Nescafe, 7 pesos lang. Biro mo, times 3 yung presyo. Kaya lang, sabi ko, pagtsatsagaan kong bumili ng mas mahal na kape. Hindi ko kasi nakita yung presyo nito eh. Ang nakita ko lang yung pag-asang mabago ko po yung aking buhay. Wala na po akong ibang nakita. Basta yung, sabi ko, pagtsatsagaan kong bumili ng mas mahal na kape. Total, sabi ko, pag bumibili ako ng pantalon, mas piniprefer ko yung mas magandang brand para mas matagal, masira. In the long run, nakakatipid ako. Sabi ko, kung totoo yung sinasabi niya na hindi ako basta-basta magkasakit, sabi ko, mas makakatipid ako. Bakit? Hindi na ako bibili ng gamot, di ba? So baka mas makatipid pa ako. So yun yung pumasok sa utak ko. Kaya nga sabi ko, hindi ko na kinonsider yung price. Sabi ko lang, susubukan ko to. Pagtsatsagaan ko tong bilihin. Kahit na mas mahal ng konti, mabago lang yung takbo ng buhay ko. See? Now, ano pa? Meron po tayong mga personal care products. Mga grocery items nga, no, nakita ko eh. May shampoo, may toothpaste, meron pong baby oil, merong soap. So sabi ko, bumibili na rin ako nito. Iba lang yung brand. Sabi ko, papalitan ko yung aking brand sa bahay. No? Ang paborito ko, isa itong Ganoshi soap. Matagal ko na pong ginagamit ito, mga 21 years na. No? At ang napansin ko po dito, mas lalo pong kuminis yung aking muka. No? Bumata po yung itsura ko. Nabawasan po yung pagtatagihawat ko. Kasi dati, grabe pa ako magtagihawat eh. Masyadong oily yung skin ko.
At hindi po ganito yung itsura ko dati. At kung gusto po ninyo makita yung itsura ko dati, eto po, tingnan nyo naman, no? Oh. Di ba? Konti lang yung difference. Pero tingnan nyo yung difference, no? Kaya nga parang, para hindi maging ganito yung itsura ninyo, gamitin po natin yung ating sabon. Ano pa? Meron po tayong toothpaste. Itong toothpaste natin, nung tinanong ko yung presyo, medyo namahalan ako dito, honestly. Mas mahal po siya doon sa paborito kong brand, yung Colgate. Kaya lang, yung gamit ko po nito, maliit lang, no? Maliit lang hinalagay ko sa toothbrush. I'm using an electric brush. So, konting-konti lang nilalagay ko. Kalahati lang nung peanut size, no? Alam niyo yung mani, kalahati nun, yun lang nilalagay ko sa toothbrush ko. So, in the long run, nakita ko mas matipid pa rin to. Bakit? Kasi konti lang ilalagay mo, malinis na yung pakiramdam mo. No? Kasi yung dati, yung Colgate ang ginagamit ko. Tapos kung ganyan, dahil gusto ko magtipid. Ang nangyayari, parang malabnaw na yung toothpaste. Pagkatapos ko magsipin yun, parang hindi. Pero ito, kahit na konti lang, parang ang linis yung pakiramdam ng aking bunganga. At ang pinakamagandang kwento ko dito, eto. No? Yung mga anak ko, when we started using this toothpaste, naalala ko yung daughter ko si Cara was just 6 years old. Yung aking anak na si AG was just 10 years old. Alam nyo, yung lalaki ko po ngayon is 31 years old, yung babae ko is 27. Tingnan niyo po yung ngiti. Tingnan niyo po yung mga ngiti namin. Alam niyo ba na nagulat ako? Sinabi ng dentista, yung dentista nagsabi sa akin, alam mo ba, Osler, yung dalawa mong anak, si AJ at si Cara, mga liliit pa yan, ako na nag-aalaga ng ngipin nila. Alam mo ba na yung dalawa mong anak, lalo na itong si Cara, yung babae mo. Sabi ko, bakit? Alam mo ba, walang bulok ng ngipin yan kahit na isa. Alam niyo, nung sinabi niya sa akin yan, nagulat po ako. Bakit? Kasi ako nung bata pa ako, ang dami kong bulok ng ngipin. No, nagpapapasta ako, talaga traumatized ako sa dentista kasi anesthesiahin yan, babarinahin ka. Eh, low speed ba yung mga barina dati? Ngilong-ngilo ako. Pero itong mga anak ko, mga kapatid, wala pong bulok ng ngipin yan. Alala ko lang ito si AG, nagkaroon ng dalawang pasta dahil doon sa brace sa kinabit sa ngipin niya. Pero kung meron kay mga apo, meron kay mga anak, experience ko po yan, yung mga anak ko. No? Perfect teeth, perfect smile. At ang maganda pa, na-discover ko na yung toothpaste, yung Ganoshi toothpaste is all natural. Pwedeng lulunin. So sabi ko, wow, ang galing nito. Kaya kung meron kayong mga apo, takot kayong malulun yung toothpaste, eto yung toothpaste na ipagamit nyo. No, ano pa? Meron po tayong cosmetic products. Ano? Meron po tayong aloe vera based na cleanser. Meron pong tawag dito, moisturizer. Meron po tayong lipstick. Pero ang pinaka-paborito ko dyan, eto. Na meron po tayong Korean product line. Ginagamit ko po yan ngayon, no? At ang good news ko po sa inyo, nung una ko naging resulta sa mukha ko. Pero yung isang araw ko lang ginamit yan, ha? Nung ginamit ko, alam nyo, very evident po na nagliitan po yung pores. No? Honestly, dahil hindi ako marunong mag-scrub ng mukha ko, na overeat, nagkaroon po ako ng pimples. So I stopped using it for about, siguro mga almost 2 months. Tapos, pinag-aralan ko mabuti yung produkto. Alam nyo, napansin ko, dapat pala hindi mo masyadong scrub kasi matatanggal yung natural protection ng skin. Ano? So, ginagawa ko ngayon, twice a week na lang akong gumagamit ito and the results really amazed me. Talagang believe ako sa produkto na to. Kaya nga kung gusto nyong bumata itsura, kung gusto mong gumanda yung kutis, eto yung produkto na gamitin natin. No? Ano pa? Meron po tayong mga vitamins. Ano? May mga vitamins and supplements po tayo. At ang paborito ko po, eto. Uy, layo ko ah. Hindi ko kasi bago yan. Spirulina. Paborito ko po ito. Bakit? Sa research ko po, nalaman ko na ito pala is highly alkaline. At na-discover ko na yung may mga sakit pala, very acidic yung katawan. Na-discover ko rin na kaya pala tayo pinakakain ng doktor ng gulay at pinaiinom ng maraming tubig pag tayo may sakit kasi para ma-alkalinize po yung katawan natin. Sabi nga nitong doktor na ito,
Si Dr. Otto Warburg, sabi niya, no disease, including cancer, can exist in an alkaline environment. Alam niyo, nag-agree po ako dito sa doktor na to. Bakit? Kasi alam ko na mga 70% ng katawan natin tubig. And tubig is alkaline. So, the best way pala to prevent illnesses is to drink at least 8 to 12 glasses of water and to keep on eating yung mga pagkain na meron pong chlorophyll. Kaya pala tayo pinakakain ng gulay ng doktor kasi dahil dun sa chlorophyll, yung green pigment or green substance na pinoproduce po ng dahon. Because chlorophyll is highly alkaline. At yun ang maganda sa spirulina kasi itong spirulina punong-puno po nung chlorophyll. Sabi nga nung WHO, etong spirulina is nature's most complete food. At ito po yung pinakakain sa mga malnourished children sa Africa para makarecover agad. And I'm taking this daily. Tableta nito, mga 7 pesos lang. Pero, equivalent po niya kalahating kilong gulay. Now, ang tanong, yung kain ng gulay? Kung hindi, mag-invest po tayo dito dahil pandemic po ngayon, madali pong mahawa sa sakit yung mga taong hindi alkaline yung katawan. So, i-alkalinize po natin yung ating katawan. Ito po, no? Nature's most complete food. Alam nyo, tinitake ko po ito araw-araw at pag nalaman po ninyo yung aking edad, magugulat po kayo. I-reveal ko naman mamaya. No, ano pa? Meron po tayong serial format nito. No, para doon po sa mahilig mag-exercise, kung gusto niyo magpapayat, no, ito po yung papalit natin sa biggest meal natin, no? Now, ano pa? Meron po tayong household products, no? Ano yung household products natin? Meron po tayong sabong panlaba, meron po tayong dishwashing liquid, meron tayong panghugas ng gulay kasi yung mga gulay na binibili pala, no? Punong-puno rin ng chemicals 'yan, no? Meron tayong panghugas ng banyo, may pang-sanitize. So, nung nakita ko yung mga produkto, sabi ko, wow, binibili ko na itong mga products na ito. Kaya lang, iba yung brand. Now, ang tanong ko sa sarili ko, bakit ako magpapalit ng brand? Eh, may mga paborito na ako. Joy Safeguard, no? Shampoo ko dati yung Head and Shoulders. Meron pa ako minsan yung sabon ko, Irish Spring. So, kaya sa bahay, kasi ayaw kong malugi. Ewan ko ikaw, no? Baka gusto mong malugi. So, patuloy mo yung ginagawa mo. Bumili ka sa supermarket. Pero ako ayoko nun kasi wala na nga bumabalik eh. Ayokong malugi. So, nagpalit ako ng brand. Pangalan, kakalunin ng DXN products, yung ordinary products na binibili ko dati. Bakit? Wala namang benepisyong binibigay sa akin yung dati kong produkto eh. Bakit? Yung safeguard ba na ginagamit ko dati? Pag ginamit ko, babata yung itsura ko. Pag umiinom ba ako nung dati kong vitamins, ano ba yung iniinom ko dati? Yung sa Unilab yun, nakalimutan ko. Enervon, pag nag-take ba ako ng Enervon, makakaiwas ba ako? Hindi naman eh. Alam ko naman synthetic. Sabi ko, lamang talaga ito. So sabi ko, may sense yung business. Step 1 and step 2, change brand lang. Now, bakit naman ang gusto ng DXN ang tanong ko? Kasi, ang rason pala is gawa siya ng isang kumpanya na dedicated sa quality. May-ari si Dr. Lim, kaibigan ko po yan. Si Dr. Lim is also an engineer, pero nagkaroon po siya ng passion dun sa pagtulong sa tao, lalo na yung mga tao na sakitin. No? So, ang ginawa niya, nag-develop siya ng mga produkto na nakakatulong sa tao. So sabi ko, maganda tong kanyang mission, no? Makatulong dun sa mga mahihirap na umasenso. So sabi ko, okay to. Now, na-discover ko rin na itong DXN pala is, bakit ko nasabi yun? Kasi, materials tayo nagtatanim. Yung DXN po yung nagmamanufacture ng mga produkto. Tayo yung nagbabalot. Tapos, tayo rin yung nagdi-distribute. So, dahil tayo lahat, nakakatipid yung kumpanya sa
pag-produce ng mga products. Kaya nga, pag kinumpara nyo itong produkto na to sa mga katapat rin niya. No, huwag natin, ako, I tried comparing it dun sa dati kong mga ginagamit na produkto, but there's no point. Sabi ko, there's no point. Bakit? Wala naman itong products na binibili ko dati ng mga ingredients na meron itong products. So, there's no point. No? Mas mahal siya ng konti dun sa dati kong binibili. Kaya lang, lugi naman ako nung binibili ko siya sa paborito kong supermarket. So, dito, mas mahal ng konti. Competitive naman siya compared dun sa mga katapat niya. So, sabi ko, ito okay to. Actually, para sa akin, affordable siya. I'm willing to spend more for value. Ewan ko lang ikaw, no? Kung gano'n rin yung prinsipyo mo. Pero para sa akin, mas okay na yung gumastos ako ng konti, mapahamahal ako ng konti, pero yung value na naibibigay sa akin, mas maganda. So, ito yung nakita ko dito. Now, speaking of ingredients, kaya ako nagustuhan yung mga produkto ng DXN kasi, ito, no? Merong special ingredient yung DXN products. Halos lahat, no? Meron ito, yung Ganoderma lucidum. Na nung pinakita sa akin tong litrato nitong Ganoderma lucidum, medyo nagduda ako. Bakit? Sabi ko, nung nakita ko yung picture, sabi ko, ano yan? Ang sabi sa akin nung nagpe-present Osler, yung Ganoderma lucidum, mushroom yan. Alam niyo, nung sinabing mushroom, pinagdudahan ko kaagad yan. Bakit? Kasi hindi ganyan yung pagkakakilala ko sa mushroom eh. Ang alam kong mushroom, gray yung kulay. Eto, sabi ko, para mang itong ihi ng aso. Sabi ko, baka malason ako niyan. Kaya lang, no, nagduda na naman ako. Kaya lang, hindi po ako nagpaiwan sa duda. Ang ginawa ko, ni-research ko siya. Kaya nga kung ikaw, nagdududa ka, i-google mo kaagad, kapatid. Huwag ka magpaiwan sa duda. No? I-google mo kaagad at tingnan mo kung totoo ba yung sinasabi ko. Alam nyo, na-discover ko na ang tagal na palang ginagamit ito ng mga ancient Chinese emperors. More than 4,000 years na palang ginagamit ito ng mga ancient Chinese emperors. At yung gamit na record yan dun sa Beijing. Isa po itong compilation ng mga magandang na idulot ng mga halamang gamot. At na-discover ko na ang pinakamaraming naibigay na kagandahan sa katawan ng tao, yung Ganoderma. Kaya nga, na-rank po siya number 1 sa hierarchy ng herb. Number 1 po siya. Na-discover ko rin na yung aloe vera maganda rin. Kaya lang yung aloe vera number 10. Yung ginseng naman, na-discover ko na bawang number 2. At alam nyo, yung mangustin, kilala nyo yan? Yung mangustin, wala dyan sa listahan na yan. See? So ito, sabi ko, kung dadagdag na lang rin ako ng gastos para idagdag ko sa katawan ko para mas maging malusog, ayoko magkasakit. Sabi ko, syempre, ilalagay ko yung number 1. Kaya ako natuwa dahil yung number 1 yung nilagay sa mga produkto ng DXN. Na huwag po kayo maniwala sa akin, i-research nyo. No? Now, may problema po ako dati. Ano yung problema ko? Pag nakaamoy po ako ng usok ng sigarilyo, amoy ng gasolina, nakaamoy po ako ng nagkakaroon po ako ng atake. Paano ba ako inaatake? Namumula po yung aking mata, no? Magiging Makati yan. Tapos, tutulo po yung luha ko kasabay yung aking sipon at bahing po ako ng bahing. Pagkatapos ko po maligo, araw-araw meron akong atake niyan. Pero yung araw-araw ginawa ng Diyos, pagkatapos ko maligo, may atake ako. Alam nyo, ginamit ko na po lahat ng mga atake ng doktor, walang nangyari. Sinubukan ko pong ipabomba yung ilong ko. Wala rin pong nangyari. And there was a point in my life, sabi ko, forever na yata ako magsasuffer dito sa kondisyon ko ito. Kaya lang, meron po isang tao nag-approach sa akin, Oster, bakit hindi mo subukan yung kape na merong mushroom? Sabi ko, hindi. Tagal ko na nagtitiis dito. So, sinubukan ko po. Uminom po ako ng isang tasang kape araw-araw. Breakfast time, iinom po ako ng isang tasa. Alam nyo, after 3 weeks, eto po yung laking gulat ko po after 3 weeks. Bakit? Hindi ko napansin, 3 araw sunod-sunod. Pagkatapos kong maligo, wala na akong atake. I've been drinking the coffee for 22 years now. Ito is my 3rd cup today. Alam mo,
mabilang ko na lang yung atake ko sa aking mga daliri. Now, isa pang culprit nakita ko doon sa may mga inaatake dyan. Alam niyo, napansin ko, yung manok. Yung manok, no? Iniwasan ko po yung manok. Totally na wala po yung atake ko. Actually, 2 taon na akong walang atake, mga kapatid. See? So, kung meron ako mga kaibigan ngayon nakikinig sa akin, kung kayo may mga atake ng katulad ko, subukan po ninyong tanggalin yung manok, tapos i-incorporate nyo yung mga produkto namin sa inyong diet. At tingnan nyo, no? Pero hindi ko ginagarantiya, no? Bakit? Magkaiba po tayo ng katawan. Kahit na po pareho yung kondisyon natin, magkaiba po tayo ng katawan. Hindi ko po alam kung dahil sa genetic composition ko yan, o dun sa aking, kasi mahilig po ako mag-exercise, hindi ko po alam, no? Pero bakit hindi nyo subukan? Ako sinubukan ko dahil wala namang mawala at naging epektibo po. So why not try it, no? Now, alam nyo, ito pa isang gusto ko yung magulat, no? Bakit? 59 years old na po ako. 59, junior citizen na ako. Next year, I will be a senior citizen. Pero, mga kapatid, nakakatakbo po ako ng 1 oras na walang tigil. Kaninang umaga, I ran for about 5 kilometers without stopping. Pero inyo, kaya ko yun. Nakakapagbisikleta po ako ng 15 kilometros nakamask na humihinga lang ako sa ilong. Nakakalangoy po ako ng 1 oras na di tumitigil. 3 to 4 times a year, I climb Mount Apo. Tinatalo ko po yung mga 20 anyos. I'm 59 years old. Mga kapatid, sabi ko, blessing sa akin na sinubukan kong palitan yung aking mga produkto sa bahay. How about you, kapatid? Gusto mo bang bumata itsura mo? Gusto mo bang maging malusog, especially in this time of pandemic? Kung gusto mo yon, subukan mo yung produkto namin. See? Now, ano pa mga kapatid? Sold na ako sa produkto. Ang hindi ko na lang maintindihan, bakit ako nalulugi? Bakit ba ako nalulugi pag bumibili ako sa Gaisano? Bakit ako nalulugi pag bumibili ako sa SM? Alam nyo, ito yung nakita kong rason. Alam nyo ba na yung business model ng Colgate o yung business model ng Safeguard, no? Kunyari, ang cost ng Safeguard is 10 pesos. Ang binabayaran ko lang talaga dyan, yung cost of manufacturing, 40% or 4 pesos. Pero nyo, pag nagbayad ako ng 10 pesos, 4 pesos lang yung cost ng manufacturing, lugi ako ng 6 pesos. Ang ginagastos ko sa groceries ko, buwan-buwan. Kung 10,000 ang ginagastos ko, buwan-buwan, nalulugi po ako ng 6,000. That's 60,000. And in 10 years, that's 600,000. In 20 years, that's 1.2 million. Ilang taon na po akong nag-grocery. Ikaw, kapatid, ilang taong ka nang nag-grocery? May bumalik ba sa'yo kahit na piso? Yan po yung nung nakita ko to, sabi ko, wow, lalo ako na mag-avail yung discount card. Now, tinignan ko yung business model ng DXN. Nakita ko ganun din pala. Pag nagbayad ako dito sa mga toothpaste, shampoo, mga vitamins ko, sabon, ganun din. Pag gumastos ako ng 1,000, yung 400, para mabawi niya yung manufacturing cost, pati yung kita. Kaya lang, for every 1,000 pesos na ginagastos ko, kung 10,000 yung ginastos ko, yung 6,000, binabalik pala sa akin. Binabalik sa'yo. Pero hindi niya isusukli sa'yo. Sir, bayad ka ng 10 pesos. Ayan yung 6 pesos mo. Hindi. Ito. Lahat ng produkto, mga kapatid, may points. Lahat ng produkto may points. Yung percent na binayad mo, sa 10,000, 6,000 yan, ibabalik sa atin yan. Yan po yung paghahati-hatian natin. Paano ang hatian? Kung mas mataas ang posisyon mo, at mas malaki ang production mo, sabi sa akin, Osler, mas malaki yung iyong share. Ibig pala sa production at position ko, sabi ko, unlimited yung pwede kong kitain dyan. Sabi niya, yes. Nung nakita ko to, wow, sabi ko, ang galing nung commission scheme dito. Kaya lalo akong na-excite na gawin to. Lahat ng DXN products may points yan. Every time na gamitin mo yung discount card, makakaipon ka ng points.
Tapos sabi ko, ano pang nangyayari? Pag nakaipon ka ng 1,000 points sa loob ng isang buwan, babayaran ka ng DXN. Sabi ko, wow, okay yun ah. At ang points daw hindi nawawala. Importante para sa akin yun. Bakit? Ang kasihan para ma-promote ako. Kasi the more ma-promote ako, mas lalaki yung aking komisyon, darating pa yung panahon na pwedeng maging libre yung aking produkto. Sabi ko, wow, okay yun. Now, sabi ko, sige, 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 paano ba kumita dyan? Sabi niya, 2 steps, Osler. Step 1, mag-avail ka ng discount card, tapos dito ka mag-grocery. Kailangan maka 1,000 points ka, tandaan mo para meron kang rebate. Sabi ko, kaya ko yan. Okay. Step 2, sabi niya, mag-invite ka ng 3 tao. Example lang to ha, mag-invite ka ng 3 tao na gagawin rin yung step 1, step 2. Tapos pag nagaya ka niyan for 5 months, ibig sabihin lahat ng sumali nakapag-imbita ng 1,000 points kada buwan, ito daw yung kikitain ko. Sabi, magkano kikitain ko? Sabi niya, ito. Sa unang buwan, Osler, meron kang 200 pesos. Nung una ko nakita yan, sabi ko, ang liit. Pero mo, nag-imbita ako ng 3, kahit na hindi ako yung kumausap nun. Pero nag-effort ako sa 3 tao, 200 lang kikitain ko. Sabi ko, maliit ito. Kaya lang, ito yung pumasok sa utak ko. Osler, dati gumagastos ka na. May bumalik ba kahit na piso? Sabi ko, wala. Lugi ka, di ba? Sabi ko, oo. Eh ngayon, meron bumalik sa'yo 200. Nagrereklamo ka. Sabi ko, nga no. At least may bumalik. Pangalawang buwan, sabi niya, kikita daw ako ng 1,500. Pangatlong buwan, pwede daw akong kumita ng 10,000. Pang-apat na buwan, pwede daw akong kumita ng 50,000. Pang-5 buwan, pwede daw 150,000. Nung nakita ko to, sabi ko parang mukhang naman. But, sabi ko, this is a perfect example. Sabi kasi sa akin, ito yung perfect example, no? Kinumpute ito ng aming computer system na pag nasunod yung sistema na yun, ito yung pwede mong kitain. Sabi ko, it's just a computation. Walang problema. Pero what if nagawa ko? So, mga kapatid, sinubukan ko lang, no? Bago ako nagsimulang mag-imbita, tinanong ko, magkano yung 1,000 points? Nung sinabi sa aking 3,000, dahil wala akong trabaho at that time, namahalan po ako dyan sa 3,000 pesos na yan. Sabi ko yung 1,000 points, 3,000. Sabi ko, mahal. Wala akong trabaho. Kaya lang ang tanong sa akin nung Osler, magkano ba ginagastos mo sa grocery? Sabi ko nga, no, nagreklamo na ako, hindi ko pa nakikwenta kung magkano yung gastos ko sa grocery. So, ang ginawa ko, kinuwenta ko, ano, alam mo, kaming dalawa ng asawa ko, kinuwenta namin, magkano ba gastos natin sa Colgate? So, inisa-isa po namin. Nagulat po kaming dalawang mag-asawa dahil meron kaming dalawang anak. Halos, ganyan din yung gastos namin. Sabi ko, ang gastos natin halos ganyan. Sabi ko, it would make perfect sense na dito na ako mag-grocery. Sabi ng misis ko, nga no. Kaya sabi ko, nagreklamo ka agad ako na mahal. Hindi naman pala mahal. Halos pareho rin yung ginagastos ko. So sabi ko, okay yan. Kaya ko naman pala. Kaya lang, eto, kung mag-grocery ka lang dito, nag-uusap po tayo ng tungkol sa negosyo. So kung magne-negosyo ka talaga, seryoso ka magnegosyo, ayaw ko niyang 1,000 points lang because you're just buying stuff from DXN. And that's what you normally do. Now, kung ikaw seryoso ka sa negosyo, ang targetin mo 3,000 points, no? 3,000 points ang targetin mo. Ayan, 3,000 points. Yan yung highly recommended ko. Yung 1,000 points kasi mga kapatid, hindi negosyo ang tawag ko dyan. Ang tawag ko dyan, nag-grocery ka lang. Kasi yung 1,000 points, alam nyo ba na para ka lang gumamit ng 6 na sachet na kape dyan, araw-araw? 6 na sachet. 1,000 points sa po yan. Eh sabi ko nga, hindi ako nagninegosyo niyan. Gamit ko pa lang sa bahay yan eh. Sabi ko, kung magnenegosyo ako, 3,000 points. Bakit? Ang 3,000 points, para talaga ako nagninegosyo kasi yung 3,000 points is para lang ako nagbenta ng isang bag ng kape araw-araw. 3,000 points yun. Kasi kung hindi mo kayang magbenta ng isang bag ng kape araw-araw, ay huwag ka na lang magnegosyo. Yan, para sa akin, point ko lang yun. So, ang target ko dati, magbenta ng isang bag araw-araw para maka 3,000 points. Now, tingnan po natin. Alam niyo mga kapatid, nung nag-umpisa po ako, kung nag-3,000 ka pala, kung magti 3,000 points ka, tingnan nyo naman. In 5 months, meron kang 6-figure income.
Pwede mangyari yon because this is a perfect if you follow the system. Pero kung 3,000 points ka, sa fourth month mo, meron kang 100,000. Pwede mangyari yan. Now, tingnan natin sa actual. Ano ba nangyari sa akin? Ano ba nangyari sa akin? Ayan, tingnan nyo. Ang unang buwan ko po, yung pula. Ang unang buwan nakita ko, May 2000, was 8,000 pesos. Actually, it was not, still, merong bumalik sa akin. Sinunod ko po yung sistema. Dito ako nag-grocery, change brand po ako, at nag-imbita po ako ng mga taong dito mag-grocery. Now, tingnan nyo, pangalawang buwan ko, 13,000, 14,000. Panglimang buwan ko po is 170,000. Totoo pong nangyari sa akin yan. And ever since I earned a six-figure income, hanggang ngayon po, 6 figures. And I've been with DXN for the past 21 years. So, pwede bang mangyari? Pwede. Now, ang tanong, pwede ba mangyari sa'yo yan? Not guaranteed. Depende po yan sa'yo. Depende yan sa'yo. Kung na-perfect mo yung system, you can earn. Pero ako naniniwala kung pwede. Bakit nangyari po sa akin? Okay? Now, bakit tatlo ang pinaiimbita? Kasi kayang gawin eh. That's only inviting one friend a week. Now, kung talagang seryoso kang magbago yung buhay mo, o kumita extra on the side, meron kang side hustle, Zoom meeting every Saturday. Regular po itong business meetings natin. So, nung nakita ko yan, sabi ko, kaya kong gawin. Kaya lang, ang sabi ko sa sarili ko, bakit isa lang iimbitahin ko? Gawin ko kayang tatlo o damihan ko kaya? Kaya ganyan po yung kita ko. Okay? So, I hope I, I, I have driven my point, no? Now, ano pa? Pwede kang, anong nangyari sa aking naghang. Okay. Sabi niya, isang beses ka lang mag-avail card, you are a lifetime member. Pangalawa, you can expand your business in more than 180 countries. Sinabi sa akin, pwede ka mag-expand in 180 countries. Nagulat ako. Bakit? Alam kong 197 countries lang. Pero nyo, present ang DXN sa 180 countries. Ibig sabihin, pag nagnegosyo ako, pwede ako mag-expand agad sa 180 countries. Wala po ako nakitang ibang negosyo na pwedeng simulan, pwede kong simulan, na pwede ako mag-expand kaagad worldwide. Pero pwede ako, kunyari, naki-imbita ako ng tao sa Amerika, nagbumili doon. Kikita ako dito in US dollars. So, mag-enjoy ako ng worldwide boom. Sabi ko, okay to. Eh, ito, worldwide, no? Sabi ko, ganda to. Ano pa? Meron pang, wala pang pressure. Bakit? Hindi na, sabi sa akin nung nag-imbita sa akin, hindi naman kita pe-pressurein na magbenta ng isang sakong kape araw-araw. Depende sa iyo yan. Sabi ko, maganda to. Ano pa? Ayan, no? Merong travel cash incentive. Meron ring cellphone incentive. Meron ring, tao dito, yung free yearly travel. Sabi ko nga, more than 60 countries yung napuntahan ko. No? Now, ano pa? Merong profit sharing. No? Doon sa mga senior managers dito, merong profit sharing. Pero yun, buwan-buwan. Dati nung ahente ako ng gamot, taon-taon yung aming profit sharing. Dito, buwan-buwan. Depende doon sa aking production. At ang pinakamaganda dito, gustong-gusto ko, mga kapatid, ano po, pwedeng ipamana yung negosyo. Kapag meron nangyari sa akin, yung kita ko buwan-buwan, ipapasa po doon sa asawa ko. Nung nagtatrabaho po ako, kumikita pa ako ng mga 50 mil buwan-buwan bilang ahente ng gamot. Kaya lang pag ako namatay doon, ibibigay kaya yung sweldo ko sa asawa ko? Hindi naman siguro. Dito tuwan-tuwa ako dahil, at ang pinaka nagustuhan ko mga kapatid, meron pong recognition programs. Pag na-promote ka, aakyat ka sa stage, papalakpakan ka. Gustong-gusto ko yun kasi ang sarap ng pakiramdam na umakyat sa stage tapos mapalakpakan dahil you did a good job. At ang pinaka gusto ko, eto, meron pong suporta. Alam nyo ba na dito sa DXN, merong suporta? You have a team who will support you. Alam ko naman na pag sa negosyo, ano yan kanya-kanya tayo dyan But while I am alone in this business, I have support. So yung mga baguhan dito, huwag kayong tayong suporta. No, so suportahan kayo ng mga taong nag-imbita sa inyo. Pagdating sa suporta, huwag po tayo mag-alala dyan.
no? Now, ang tanong sa akin, Osler, paano ba tayo magsisimula diyan? May tanong kasi sa akin Osler, paano ba ako magsisimula sa DXN? Actually, nasa sayo yan. So, ang gusto ko lang gawin mo, na nakikinig sa akin, especially kung gusto mo magnegosyo, be honest, no? Maging tapat ka, no? Maging truthful ka lang doon sa nag-imbita sa'yo. Sabihin mo, kunyari, Osler, wala akong pera ngayon eh. Pwede na bang magsimula ako dyan ng 10,000? Pwede. Osler, meron akong 50,000 eh. Pwede ko na ba ako magsimula ng negosyo nyo? 50,000? Pwede rin. Depende sa'yo yan. So, maging tapat ka lang doon sa taong nag-imbita sa'yo. Kasi, pag sinabi mo, Osler, 5,000 yung kapital ko, pwede na ba ako magsimula? Yung nag-imbita sa'yo, kapatid, will design a program for you so that you can succeed. Kasi yung objective po ng taong nag-imbita sa'yo is only one thing. That is for you to succeed in business. Bakit? Ikaw yung negosyo niya. The more we help you succeed in this business, the more successful we become. So, huwag kayong mag-alala kapatid. Hindi kayo pagkakakitaan ng taong nag-imbita sa inyo. Maging tapat lang kayo. Sabihin nyo kung magkano yung pwede nyo i-put up na kapital, and we will help design a program for you to start the right way. So maraming salamat sa pagkikinig, and I would like to open the floor for any question that you might have. I would like you to maximize the social media platform, like itong Zoom. Pag-aralan po natin itong Zoom. I had a training earlier, and I clearly mentioned that if you really want to succeed in business right now, you have to master social media. Zoom included. Itong Zoom po is a platform that we really could maximize. Actually, for beginners, libre po itong Zoom, and you have an allocation of 40 minutes. May 40 minutes free yan na pwede kayong mag-meeting na walang bayad. Ano? Tapos pag huminto, pwede kayong gumawa uli ng meeting link. So, pwede nyo ulitin. So, pwede nyo lang i-continue. But if you don't want to to have interruptions, mag-subscribe po tayo. Mura lang naman eh. Mura lang, no? Yung platform ng Zoom that will host 100 guests. Siguro mga 700 pesos a month, no? So, ang pwede natin gawin, pwede tayong mag-team up, apat tayo, tig 150. So, meron na kayong meeting room for 100 people. Pwedeng ganun, mag-subscribe lang po tayo. Now, pag-aralan po natin yung Zoom, pag-aralan po natin maigi yung platform ng Facebook and Messenger. If magaling po kayo, pwede rin yung TikTok. Pero Facebook and Messenger and Zoom will work fine. No? Ito yung ginagamit nating platform ngayon, and I have seen so much success using this platform. But you really have to learn it. Sabi ko nga kanina, kung ikaw karpentero, meron tayong standard tools. Ano yon? Martilyo, ragari, meron kang plumb, yung tuntun, meron kang pitik, yung pinangpipitik para pang linya, meron kang square. So, without this, you cannot assemble a house. Natin. Ako po, mas gusto ko po yung P2P, yung person to person. No? Kasi, I'm a people person and I love meeting people. No? Kaya lang ngayon, I'm forced to stay at home, and nawalan po ako ng choice. Kung hindi, pag-aralang mabuti itong Zoom at Facebook. And I'm learning. No? 59 na ako. Kung mas bata ka sa akin, mas may rason na pag-aaralan mo yon. So kung nasa abroad ka, eto yung gagamitin mong platform. Ang magandang business presentations every Saturday para makarelate sila. Like kung ang inyong guest is a businessman or a medical representative or a civil engineer, pwede nyo silang pagpanuorin ng aking video. Or abangan nyo na ako yung magsasalita, then you plug them in. And you don't really need to know how to speak. All you need to know is master the art of inviting people to let them attend itong ating business presentations.
See? So let's take advantage of the social media platform. So tomorrow, meron po tayong guest, ano? Dati po siyang traffic aid, dati po siyang tawag dito yung mahirap, he was struggling in life. Dati po siyang panadero at magse-share po siya nung kanyang kwento sa atin bukas, no? So, kung nakamit kayo ng requirements, I would like you to post tomorrow. Ang deadline po is 12 noon. I-post po natin dun sa ating Team Replica International page. Because I know na pag narinig nyo yung kwento nitong mamang ito, is a personal friend of mine, pag narinig nyo yung kwento niya, you will be inspired. Kasi kung nakaya niya, sigurado kung makakaya nyo. Ang galing po ng kwentong ng taong ito. Don't miss the training program tomorrow night at 7:30.